Mga sangkay, hindi apektado ang numero ni VP Sara sa pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas. Landslide pa rin po. Mataas. Sa kabila po ng patong-patong na mga issues at may impeachment trial. Ang tanong dito, bakit nga ba hindi nagbabago? At bakit hindi lumulubog si Sara? May nagsalita po mga sangkay na eksperto tungkol po dito. Alright guys, magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating YouTube channel kung saan dito natin pinag-uusapan mga sangkay yung mga issues ng ating bansa. Okay, bago natin ituloy itong ating kwentuhan, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, may kita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Ngayon mga sangkay, ito kasi. Ayon po dito sa report ng bilyonaryo, ang tsansa daw po ni VP Sara na tumakbo sa pagkapangulo, hindi na aapektuhan ng impeachment case. So why? Bakit hindi po apektado? No, sa kabila po yan ng sandamakmak na mga patong-patong na mga issues sa kanya. Na bagamat hindi pa po napapatunayan, pero mayroon mga sangkay mga issues na binabato sa kanya. Bakit tila hindi natitinag ang number ng Vice President? So tingnan po natin itong report. Tila di apektado ng impeachment case ang tsansang manalo si VP Sara sa 2028 presidential race. Mas tumaas pa kasi ang rating ng pangalawang pangulo sa latest Pulse Asia survey. Mas tumaas, guys. Nakapagtataka, no? Bakit kaya, mga sangkay, no? Ito naman, pagdating po dito, mga sangkay, since labas naman ito sa trabaho ni PBBM, ulitin ko, pro-government po tayo, sumusuporta po tayo sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. But when it comes to, halimbawa, itong mga survey or mga awayan ng politika, nagdi-discuss po tayo dito mga sangkay ng hindi pang bardagulan, kundi sa maayos na pamamaraan mga sangkay ng paglalahad ng mga impormasyon na hindi po tayo makakasakit ng sobra, no? Hanggat maaari, neutral po tayo sa mga ganitong klaseng usapin. Kasi hindi naman na si PBBM tumatakbong presidente, di ba? Patapos na po ang kanyang term, mga sangkay. At eto, binabantayan po natin ano magiging takbo nito. Kasi, alam nyo, ang pinaka-crucial na laban ay 2026. Kung sino ang mananalo, kung sino ang makakarating sa 2027, yun na yun. Yun na yung papalarin sa 2028. At ngayon, nasa month of, ano ba tayo? July. Nasa month of July na po tayo, mga sangkay. At ilang buwan na lang, mag-2027 na. At ito ngayon na, partida. Mayroon pong impeachment trial. Pero wala pong kaapi-epekto ito kay VP Sara. So bakit kaya mga sangkay? Ito tanong ko lang. Ano? Tanong ng isang vlogger na nagtataka na baka alam nyo rin. Eh baka dito yung sagot mga sangkay, pakinggan natin. May ilang rason na nakikita si Pulse Asia President Ronald Holmes sa pagtaas ng voter preference para kay Vice President Tumaas pa pala, no? Pambihira. Sara Duterte. The decision expressed by two probable candidates that I won't be running. The other thing is that people, although they're aware of the impeachment, may not necessarily be that aware about the charges in the impeachment cases that have been filed against the Vice President. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Holmes na posibleng nakatulong ang naratibong biktima ng political persecution si Duterte. Actually, so ang ano ba, ang ibig sabihin, itong impeachment trial nakatutulong pa para paboran ng mga Pilipino, ng nakararaming Pilipino,
Si Vice President Sara Duterte? Ganun ba yun, mga sangkay? Kasi, ano eh, kung mapapansin mo, imbis na bumaba, tumaas pa lalo. 'Di ba? Hindi po siya pababa ng pababa eh. Pataas ng pataas eh. Spaghetting pataas. Hindi po siya spaghetting pababa. Spaghetting pataas po siya. Pero seryoso mga sangkay. No? Kaya ayon po sa political analyst na ito, nakatutulong pa raw itong impeachment trial kay VP Sara. That's the thing that they've been playing up, political persecution from the arrest of the former president to the investigations in Congress, in the lower house, in the House of Representatives. Mula 43% noong unang bahagi ng taon, 49% na ang pabor na maging Pangulo si Duterte sa 2028. Grabe, no? Mula 43%. Noong unang bahagi ng mula 43%. Mula 43%. Tapos ngayon, 49% na po siya. So, ibig sabihin, mga sangkay, yung mga atake sa kanya, hindi naka-aapekto kay Vice President Sara Duterte. Yung mga atake po na, kasi, ang palabas nila dito, political persecution po talaga ang ginagawa. Tapos, ngayon, may mga kinulong pa. Ang problema, yung mga kinulong, pumalag. Willing silang makulong. Para lang daw po ipaglaban yung kanilang karapatan, mga sangkay. At ang sinasabi nila, pinipersecute sila. Kaya mga sangkay, marahil, ito yung reason why. Bakit itong mga ito pumapabor kay VP Sara? Nakikita niyo mga sangkay yung paano mga sangkay ito nangyayari. Ganun katindi. Noong unang bahagi ng taon, 49% na ang pabor na maging Pangulo si Duterte sa 2028. Base sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong June 28 hanggang July 3. Pumangalawa naman si dating VP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 26%. Sabi pa nga mga sangkay, kahit daw po mag one-on-one sila ng laban ni VP Sara at Leni Robredo, malayo pa rin daw po talaga yung gap. One-on-one na yun ha. Ibig sabihin lahat lang to, ipapasa na nila yung kanilang kumbaga ilan sa mga supporters, pero yung iba niyan pupunta rin kay Sara. So lumalabas mga sangkay na from 49%, tataas pa po si VP Sara bahagya, tataas si Leni Robredo bahagya, pero hindi na po niya maaabutan si VP Sara. Malayo pa rin po mga sangkay. Landslide pa rin po. So, marahil ito po yung hindrance. Bakit ayaw tumakbo ni Leni Robredo? Kasi nakikita ni former Vice President Leni na malayo eh. Malayo yung gap eh. Mauulit lang yung nangyari noong 2022. Ayon kay Holmes, tumaas ang suporta para kay Duterte sa Balance Luzon. Kita nyo? Luzon, dapat baluarte po yan ng mga dilaw. Pero yung Balance Luzon, lamang na lamang tumaas ang suporta kay VP Sara. Kung saan tied na sila ni Robredo. Napantayan niya si Leni sa Balance Luzon. Malaking yun. Dagok, mga sangkay. We don't know whether that will change because the Balance Luzon, the one that has the largest share of the voting population, that's 45%. But it's split into 5 different regions, each of which has its own distinct characteristic, no? Sa pagkabisa naman, naungusan ni Senador Bongo si Senador Robin. Kita niyo mga sangkay, sa pagka-vice presidente, wala si Senator Amy Marcos, no? Malabo po talaga. Si Bongo ang posible. Si Robin Padilla, yan. Malalayo din eh, no? Malalayo. So talagang landslide ito sa 2028. Padilla.
Ipinapaliwanag ni Holmes na split ng dalawa ang Mindanao vote pero mas mataas ang suporta para kay Go sa Metro Manila. The probability of changes in terms of pre-election of preferences for the vice presidential race would really depend on whether one of them would give way. And if that person gave way to another, if Laurin Padilla gave way to Bongo and vice versa, definitely the split that you see in Mindanao would not happen. And if that is the case, then that might move any one of them farther away from the other potential candidates for the vice presidential Right. race. Okay, so ayan mga sangkay. Anong tingin nyo dyan? Bakit ganun? Baka mayroon kayong idea, insights, 'di ba? Pagkaka-analyze nyo bakit si VP Sara nananatili na nasa taas at tumataas pa, hindi po bumababa pagdating sa ratings. Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Dito tayo nag-upload ng mga mahalagang impormasyon related po sa Biblia. Okay? Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.